someone na walang reputation. So, hindi ako masyado naka-relate. Joke lang. Pwede mo talagang gamitin yung 48 laws of power for bad. So, sipag, tiyaga, at konting illegal talaga. Illegal na talaga. Tapos parang ang ano pa, tanong pa niya, nagpakasal, buntis ka. Kaya kayo nagpakasal. May ganun ba, di ba? Tapos, Sabi mo, sabi ko hindi. kakakain ko lang na sa Samgyupsal hindi ako buntis. Required ba na bago magpakasal, buntis na? Tapos ayaw nga namin mag-anak ay ganun, futuristic pala kayo mag-isip. Wow! Kasi yun talaga yung term niya. Kinausap ako ng namin, guidance counselor tsaka principal. Kasi top ako sa class. Tas grounds for expulsion siya. Alam mo, parang nag-mature ko talaga this past Alam mo, Edge, galing. Basa ka pa ng books. Basa ka pa na. Tapusin mo na yung 48 laws. Gumawa ka na pang 49. Oo, feeling ko after this book, meron pang madadagdag na 2 law si Edge. Oo. Magiging 50 na yan. After nitong book, psychologist na tayo lahat. Mas manipulate. Mas manipulator. Unless you're wrong talaga ha. Kunyari, magnanakaw, corrupt, ganun. Magbago ka na, B. Diba? Shout out po. Shout out naman sa inyo, na denied ng Holy Spirit. Charing! Let's go to law number 5. Yan, wait lang. Mag-share lang ako ng screen. So, comment ko lang din si Edge kasi ang ganda ng mga current natin na long form tsaka highlights. Sana pinapanood nyo guys. Sana hindi lang ako yung nanonood ng mga edit ni Edge. Pero maganda yung mga gawa ni Edge. Medyo nagkaka-traction rin tayo actually sa YouTube, hindi lang sa TikTok. So, follow nyo rin yung mga channels natin. Okay, next naman is yung guard your reputation with your life as someone na walang reputation. So, hindi ako masyado naka-relate. Joke lang. So, ito, yung mga main principles ng guard your reputation with your life is number 1 is yung cornerstone of power mo, yung reputation mo. Number 2 is yung reputation kasi once broken is mahirap siya ma-restore kasi unforgiving yung public. Next is, it's your strategic defense. The less people know, the less bad people know about you, mas kaya mong maging strategic when it comes to reacting to situations kasi mas less rin yung prejudice against you. Then, nandyan din yung surgical approach. Ito yung nagulat ako dito. Parang, pwede mo talagang gamitin yung 48 laws of power for bad. So, sipag, tiyaga, at konting illegal talaga. Illegal na talaga. For success. Pero yung surgical approach, ang kasi dito is, kung maninira ka ng kapwa mo, dapat pa onti-onti lang. Kasi kapag naninira ka ng kapwa mo nang hindi ka strategic, magbabackfire siya sa'yo. Parang yun yung gist niya. Okay, pero wag na natin i-apply yun sa buhay natin masyado. Okay, so ito yung assessment questions natin for reputation management. And siguro volunteer na lang kung sino yung gustong sagot. So we have self-assessment. So consider how much control you currently have over your professional image. Identify past instances where you lost credibility, analyze recovery steps, tsaka determine one immediate action to strengthen your reputation this week. Ang intense nun talagang analyze mo na yung buhay mo. So, sige, gusto ko malaman kasi dating artista si A So, gusto ko malaman kung paano ni A minanage yung kanyang reputation as someone na famous. Uy, napanood nyo ba yun? Napanood ko yun sa TikTok ni A. By the way, guys, kung nanonood kayo ng live, follow nyo po si Aileen Tenorio sa TikTok. Dati po siya artista, ngayon VA na. So, imagine nyo, guys, kung yung artista nag-VA, paano pa tayong mga normal na cute lang, di ba? So, go A. Maano ka dyan, maban.
Shut up pala tayo. Mabait lang, mabait. Meron ba instance na parang may nanira sa'yo na nasiraan ka parang sa public? Anong ginawa mo to manage it? Pwede ako mag-stop ng live or mag-pause kung ano. Hindi, okay lang. Nag-iisip nga ako eh. Sige, go. Wala ko maisip. Pwede baka may mga naisip sila dyan. Sige, mamaya ka na lang Sige, meron bang gusto mag-volunteer? Habang iniisip ni A yung kanya. Pero curious talaga ako dun kay A kasi for sure, medyo siya it girl. Hindi ma-challenging yung life ng mga it girl. Ako kasi lang ako sakto lang. Sakto lang. Meron ba? Uy, ba't walang gusto mag-volunteer sa inyo? Volunteer naman kayo. Ako na lang muna mo, Kuya Earl? Kuya Earl, anong question mo? Sorry, nag-reply ako sa Slack. Parang may time ba na nasira yung reputation nyo or yung image nyo somewhere? How did you recover? Pwede hindi work-related. Wala ka naisip na work-related example. Yes, Jana, pwede. Sige. Oh, After hindi nasira yung image. Sige, ikaw muna. Go, ikaw muna, Jana. Siguro, yung reputation... Ay, wag na wala. Kaway mo ka. Recorded pala to. Okay, wait, iwalet. Pwede namang i-edit out. Joke. Sige, Huwag niyo na lang ako na lang mag-ano. muna. Tingnan mo muna yung hindi naman ikakasira ng buhay mo. So, ako na lang muna, guys. Oo. So, kasi, wag as ako. everyone knows, very pious ako na person. Hindi, joke lang. So, ako, yung galing akong Catholic school nung high school. O, di ba, hindi halat na? Joke lang. Magalit yung school ko. May mga nagpa-follow sa akin na galing sa school ko. Pero galing po akong Catholic school. Tapos, alam niyo naman pag galing ka sa mas restricted na background, mas gusto mong mag-explore. Agree or agree? Type agree po kung agree kayo doon. So, yun sa akin, di syempre curious kayo ng mga bata, tapos yung raging hormones nyo, di ba may sumagot, agree. So, meron kayong mga i-explore na mga bagay na hindi ko nasasabihin kasi baka maban tayo sa TikTok. Pero, anong nangyari, muntik akong, kinausap ako ng namin, guidance counselor tsaka principal. Kasi, top ako sa class, tas grounds for expulsion siya. Kasi nga, di ba, nasa kami, Catholic school. Anong ginawa mo? Tantanana. Nilalagay ako sa sabi. Always say less unnecessary. Always say less unnecessary. One jeepney, ginawa ni Earl. Tingin niya, ano po yung ginawa ko para muntik ako ma-expel. Ayan. So, pero ayun, ang ginawa ko lang is, syempre, nag-sorry, tas di ba meron kayong confession, magko-confess ka, ganun, magpe-pray. Pero nagpe-pray naman talaga ako, pero di ba? Kuya, pili ka A, B, or C. Ano yung choices? Grabe naman yung choices Wag natin. mong basahin kasi baka maban ka sa live. A, B, or C lang. Oo nga, hindi pwede. Or D ba? All of the above? None of the above. Ay, kala ko D. All of the above. Parang feeling ko na to, federal case na to, guys. Parang hindi na. Parang hindi na. Wait lang. Police pala sa live, no? Oh. Kiring. Pero yung sa akin, ang naging, ko doon, bata pa ako kasi nito eh. So siguro ang isa kong excuse, kasi nga bata pa ako, yun yung isa kong excuse. Pero nag-sorry ako, and legit ako nung nag-sorry, na I'm really sorry na ginawa ko yun. Paano ko binago yung image ko? Actually, wala. Hindi nagbago yung image ko. Parang I take ownership of it na lang nung pagkakamali ko. So parang hindi ko siya kailangan, Hindi ko siya kailangan ABC. tago. Ayun. Hindi ko rin siya kailangan na parang palinisin yung image ko. It's more on, R18 related. O, yun na lang. Wait lang, bigyan mo akong clue. All boys ba to? Co-ed ba to? O-ed kami ko.
Ay, okay. Okay. Out the window. Okay. Tapos, ayun, edi, wala lang. Tapos parang ang siguro ang naging ano ko lang na yung one mistake mo is not naman, life defining. Siguro yun lang yung Ano ba tong mistake na to? Naku, curious. Diana. alam niyo Pag-second nag-detect ng na yung pastok law Diana. number 4. Tignan Law mo na, number Earl. Na-apply mo yung law Apply four kay Diana. Yung Diana. power play kay Diana. Na-apply mo yung law Ano 4 to? kay Diana. Wala. Alis ako sa call na to. Wait, naalala tuloy ako na share ni Earl. yun lang Ano muna yan? yun. Ako na ba? Go, Tapos ka na Ellie. din. Ayun, kasi naalala ko, di ba Catholic school din ako, na Mga pray, alam mo yung mga Yes. prayerful talaga eh. Yung mga malapit kay Father. ito lahat naman tayo dito open-minded, di ba? So, Catholic school ako, tapos yung family, puro Catholic kami, tapos, for the pray, ganyan. Alam mo na, typical Filipino family. Tapos sa Kristan pa ako, B. Ay, wag pwede ka ba sa Kristan ako, B. ng babae? Pwede. Okay. Sa mga Gusto ako, pagkukulit ng diba? mga Maria, offertory. Kami yung nag-assist kay Father, ganyan-ganyan. Oo, yun. Tapos pag may mga events yung church, nandun kami, ganyan. Ayan, banding kami with Father, ganyan-ganyan. Ayun. Anyway, going back. So, after, alam niyo naman yung nangyari sa family ko, yung tragedy na nangyari, di ba? So, after nun, yun talaga yung parang, turning point na hindi na ako naniniwala kay God. Ayan na, iyak na naman ako. Charing. Charis. Hindi naman, I mean, dun ko Kailangan ko na-realize. ba mag-stop ng live? Kailangan ko ba mag-stop Hindi, okay lang ng naman. live? Okay lang naman. Okay. Dun ko lang Sabihan mo na-realize ako. na, Okay lang si Elaine. Okay lang siya. I mean, hindi naman ako totally na hindi naniniwala, pero agnostic, yun yung term ko. Tapos si hubby ko, siya yung atheist. Ayun. Ang ano ko lang, ang paniniwala namin na hindi mo kailangan ng religion to have, alam mo yun, tawag nito, para magkaroon ng tawag nito? Relationship. Tawag ito. May term eh. Nakalimutan ko na yung term. Tawag ito, hindi compass, para something C. Starts with the letter C, ganun. Ayun. Para na hindi mo kailangan ng religion to do good. Ganun. Kasi parang nung super religious, nung kasi talaga ako super religious lahat, ganyan, pinagpe-pray ko, ganyan. Tapos, meron kasi yung sabi, parang, ang swerte mo no, na nakaligtas ka, hindi ka nasama doon sa nangyari. Maniyak ako! Okay, compose Iyak ako. yourself, pause. Gamitin natin law number 4. I'm like, ibig sabihin sinamama ta sa uncle ko, hindi sila lucky. Di ba yung ganun? Ayoko umiyak, ano ba? Ayun ang gusto ko lang i-share na yun yung gusto ko i-share na hindi mo kailangan ng, kasi yung family nung pumatay kina mama, sila talaga yung lagi nagsisimba. Alam mo yun yung image nila, ang bait nila. Yan Pero talaga yung mga ganyan. ang sama pala na ugali nila, ganyan. Grabe sila mang lait ang tao. Kumbaga, ewan ko, no, yun na yung ko, although hindi kami ganun religious, we're doing good. Hindi kami tumatapak ng ibang tao, ganun. Yun lang yung gusto kong patunayan talaga. Ano pa ba? Basta hindi kami kasi yung typical na sabi nga nung kinasal din kami, very intimate. Kami lang ni hubby ko. Tapos, 2 witness. Nagtampo yung in-laws ko nun. Kasi nga, hindi raw kami traditional. Yun yung, ano man tawag na, parang reputation sa amin na hindi kami traditional na mga anak. Parang ganun. Tapos, yun pa nga, yung very, parang deal breaker sa kanila na hindi kami religious. Ayun na, alam niyo naman, growing up in the Philippines, di ba? Iba kasi yung mindset ng mga Pilipino. Na kunyari, ay, parang pala, pag atheist ka or agnostic ka, ang thinking na tao, satanista ka, demonyo. Nominato ka na agad, Hindi ko gets yung ganun. Kasi alam mo talaga, may time talaga, ay, ba't di kayo nag-church wedding, ganyan. Ano kami, agnostic atheist kami, tapos makikita mo sa mukha nila, parang may subtitle talaga.
Parang gumawa ba ako ng masama? Kulang na lang buhusan ka holy water. Yung Gano'n. ganon. Bisikan ka. Yun yung naalala ko doon sa shinare ni Earl. Ayun nga. Very gusto ko lang din na i-share kasi hindi common kasi yung experience namin ni Habi. Pero hindi naman kasi siya negative thing for me. Parang lang, may different lang kami na way of life. Parang gano'n. Tapos ayaw pa namin mag-anak. Child free po kami. So, very lang. Hindi naman Pusa siya lang. bad thing. Oo, pusa lang tayo, Bi. Uy, Bi, okay lang. Anak din yun kaya. Hello, True. the responsibility and the gastos. Yeah. It's the same bananas. I mean, Ayun. may naalala nga ako na sabi niya, gumagastos ka rin naman sa pusa at sa aso, hindi pareho lang rin yun, mag-anak ka na lang. Parang, Ay. ha? Sige, lang. pengi pera. Okay. Uy, alam niya ba, naalala mo yun? Kung Pwede mo ganun yung mag-share. thinking mo, parang, Yes, Share it go. away, Elaine. Oo, kasi nagpagupit ako noon. Ito na medyo chill lang naman. Nagpagupit ako sa salon. Tapos, may sawa ka na, ma'am. Siyempre, mga chika-chika na sa salon, di ba? Tapos, ay, meron na, yan yung mister ko, Ganyan naghihintay, ganyan-ganyan na, tapos, parang ang tanong pa niya, nagpakasal, buntis ka. Kaya kayo nagpakasal. May ganun ba, di ba? Tapos, sabi ko, hindi. Kakain ko lang na sa Jupsal hindi ako buntis. Required ba na bago magpakasal, buntis na? Tapos ayaw nga namin mag-anak ay ganun, futuristic pala kayo mag-isip. Kasi yun talaga yung term niya. Futuristic ba kayo mag-isip? I'm like, di ba dapat pinagpaplanuhan yun? Ano yung papakain mo dun? Naloloka talaga ako. Nakakaloka. Okay, gusto ko yan, be. Futuristic. Tatandaan ko yan. Futuristic mag-isip. I like that. hindi Nakakaloka. Futuristic. Kasi flying cars, gano'n. Yes. Telepathy na aliens, gano'n. Nakakatawa talaga. Futuristic Ewan kasi ko ba? nakakala nila in the future mag-cell divide na lang yung tao. Tapos, Oo. dalawang tao Osmosis na lang, gano'n. Oo, tama. Nakakatawa talaga. Ewan ko ba? Minsan kasi ang hirap din mag-explain nung sa sitwasyon namin, yung mga beliefs namin sa buhay. Minsan, Yun sabihin lang. mo na lang, Elaine, sige po kung yun yung magpapatulog sa inyo. Okay po. O pag gano'n din, minsan tinatanong din kami, ako talaga nag-warning ako sa family ko na never ask kami or si Jeya kung kailan kami mag-aanak. O sinabi ko talaga na wag nilang tatanungin. Magagalit ka ako. Masungit ako sa family kasi. Parang yun yung alam nila na ko. Yun yung nila na attitude ko. I mean, kung paano ako sa friends ko, ganun din ako sa kaya wala akong persona. Wala akong ganito ako sa family, ganito ako sa friends, ganito ako sa work. Parang Or baka unconsciously. pwede rin, pero parang sa akin medyo more on what you see is what you get. Parang ang pinakaiba lang ang pakikitungo kay Jeya. Parang ganun. Bogs, the soft side. Wow. Sa lover boy. As a lover boy. Hindi, pero yung yung ayaw ko talaga na ipe-pressure. Sabi ko nga kahit kung magkakaanak kami bibigay ni Lord, hindi thank you. Kung hindi siya make or break. Parang hindi naman siya I mean, pares kami gusto namin. Pares namin gusto mag-baby, pero hindi ko siya make or break. Parang kung hindi, yayaman na lang tayo. Hindi kasi natin yung pera natin. Mag-travel tayo, ganun. Kung hindi bibigay, hindi naman kailangan ipilit. I mean, yun yung for me. Siyempre, magkakaiba naman tayo ng values. Pero sa akin, parang dito kasi, meron kaming anti-discrimination na training. Sa Pilipinas kasi, hindi natin tinitake into heart yung ganyan eh. Sa atin, big deal talaga siya, guys. When it comes to gender, when it comes to age, when it comes to race, and personal beliefs. Hindi lang religion as in personal belief. Kunyari, bawal ka magtanong ng mga intrusive questions like, kailan ka magpapakasal? Bakit wala pa kayong anak? Bawal mo yung itanong sa workplace. Pwede kang ma-HR. Ganong level. Kahit sabihin, ay, wala kang anak, yung ganong sentence lang. Oo, kahit lang, ganon. Uy, Basta pag naka-offend kaya. na-offend ka, mas pwede lalo mo yun. i-report. Yung mga side comments na ganun, no. Mm. Napansin ko yung talaga, ewan ko ba, sa Philippines kasi, di ba, halos lahat tayo
Catholic, di ba? Nung nag-start ako Akala mag-work, ko halos sa first yata ay client ko, Rosa. nung nag-start ako mag-work with yun nga, yung OC client, pansin ko nga halos lahat sa kanila hindi religious, tapos may iba walang religion, yung ganun. Tapos dun ko nakita na sila parang yung mas mabait, mas Di respectful. ba, yun nga Ayun yung na napansin ko. Sabi Uy, nga daw pero- kasi nila, yung mga taong nag-o-over something, may kinocompensate. nag-overcompensate Totoo kasi yan. sila. I sila. agree. Oo. I totally agree. Yung mga super prayerful, ganyan, for the Bible verse yung mga pinopost, ganon. Yan. Uy, huwag ka Be naman ganyan. careful. Kasi nung bago akong Sorry, nag-ano rin Nabi. ng faith. Nung ano rin ako, bago rin ako sa faith ko, nag-share din ako ng mga Bible verses. Na nag-start ulit ako sa journey ko ng faith. Although, parang sa akin naman, okay lang, hindi naman siya bad sa akin. Pero nung na irk ako so nag-share ng Bible verse kasi parang sige be sa buhay mo yan na. Pero hindi naman natin yung responsibility. Parang ganon. Pero yun nga, meron mga tao na nag-overcompensate for that. And ako sa mga natin diyan, religious brothers and sisters na feeling nyo natatamaan kayo, hindi po yun para sa inyo kung mabait kayo. Kung natamaan kayo, di ba hindi kayo mabait kaya kayo na-open. Correct. So, sorry na lang. Oh. Sorry. Matulog sa langit. Charing. Oo. Oh, wait lang. Akala ko mag-share si Jana at si A. Meron po akong comment doon. Oh. Yo, guys. Ano yung mga items tayo dito? Buti, gumagamit ng law number 4. Pero Go ang ahead. idea ko lang po doon is yung mga tao na yun na nag-change ng perception nila kay Jana. Yung friend nila hindi si Jana, pero yung idea of Jana. Yung idea na meron nila of sila. Tama. Oh. Maganda niyan. Love Kasi it. ang dami yung idea about me. Eh, alam mo, parang nag-mature ko talaga this past Alam 2 mo, weeks. Edge, galing. Basa ka pa ng books. Basa ka pa na. Tapusin mo na yung 48 laws. Gumawa ka na pang 49. Oo, feeling ko after this book, meron pang madadagdag na 2 law si Edge. Oo. Magiging 50 na yan. After nitong book, psychologist na tayo lahat. Mas manipulate. Mas manipulator. Ito naman guys, yung reputation building toolkit. So, lang to? Mga pwede mong gamitin to build your reputation. Kasi big reputation. Big reputation. Big reputation. Ay, sorry po. Tuloy na po. Okay. Ititin. So, number 1, identify mo muna yung brand mo. So, siguro, alam niyo ba yung Johari's window? Yung how You you don't see know. how others see you. Mm-mm. Tsaka, How are you? I'm fine, thank you. So, feeling ko, for me ang authentic na brand building is how you want to be perceived. So, it doesn't have to be who you really are. Kasi, naalala niyo lagi sinasabi ng mga artista na, you can reinvent yourself as many times as you want. Kasi, continuous naman yung growth natin in life. So, for me, yung authentic na brand building is how you want to be perceived. Yun yung i-aspire mo. Kasi that's also how you want to see yourself, di ba? Yung defend proactively, sa akin naman, if yun yung authentic self mo, you don't have to apologize for who you are. Parang if that's who you are, unless you're wrong talaga ha, kunyari, magnanakaw, corrupt, ganun. Magbago ka na, B. Di ba? Shout out po. Shout out naman sa inyo, na denied ng Holy Spirit. Charing! Hindi, no? Mali. Kuya siya si Torny. Corny, Wala po kasi akong law degree, denied lang ako ng Holy Spirit. Standing. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator- Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit. Naligaw na naman tayo. Nasa natin. Hindi, for me, you don't have to defend yourself naman. Kasi if that's who you really are, unless nga you're wrong, then you don't have to defend yourself. You have to correct your ways. Diba?
Yun lang yung ano ko dito, yun lang yung correction ko sa book. Tapos, weekly reputation ritual. Lupit na ito Pero feeling ko para tong ano, yung sa akin naman Feeling ko- wala akong issue if you're doing Parang something ano siya good eh. Parang intentionally. binibuild niya ulit yung reputation building toolkit. Parang binibuild niya yung confidence niya ulit. Kasi Mm-mm. parang feeling niya na Parang may nangyari na sa kanya, no? Parang may pinagkaana na siya. Feeling ko find your tribe na isi-celebrate ka. Yun yung isa ko ring na ma-advise when it comes to reputation. Kasi if you are in a crowd na doesn't clap for you for your small wins or even your big wins, parang you're in the wrong crowd. Hanap ka ng mga tao, ng friends na yung happy talaga, genuinely happy for you to succeed. Mahirap din kasi mag-grow sa isang environment na parang people are trying to pull you down. Diba? So, yun lang naman ang ano ko doon. 2 cents sa... may yado ko doon sa sinabi ko. Sige, go, be. Kasi di ba parang sabi mo mahirap din naman yung crowd na parang mayap ng crowd na lahat papalakpak sa'yo. Kasi parang hindi ko alam kung saan ito na nakuha. Pero mas madaling samahan ng kaibigan pag malungkot ka. Pero pag you're reaching something big or you're achieving something, yung parang feeling mo sumasakses ka sa life. Hindi lahat ng sumama sa'yo nung malungkot ka, hindi lahat kaya kang samahan. Totoo yan. Oo, kasi parang hindi ko alam kung nababalot ba ng inggit or what, pero possible kasi na parang kino-compare yung situation mo sa kanya or vice versa, ganyan. Or, ewan ko, pero hindi pala vice versa. Pero ayun, parang may ganun. Hindi lahat ng tao na kaya kang samahan during malungkot ka, ay kaya ka samahan pag sumakses ka sa buhay. Kaya, mas feeling ko it works both magiging ways. masaya para sa'yo. It works both ways. Yung may mga tao na Oo. hindi ka kayang samahan sa both times. Parang ganun. Parang yung kasama mo kasi sa happy-happy, usually yan yung mga iiwan sa'yo kapag malungkot ka. Pansinin nyo, iba yung kasama niya sa sad times Oo nga, no? mo, kasama niya sa happy-happy. Napatunayan ko yan nung college, promise, as a social butterfly. Hindi Nagka-problema na parang, ay, gano'n. Oo, iba yung kasama mo pag may problema ka sa yung mga kasama mo pag may happy-happy. Ang kailangan mo mahanap yung intersection ng dalawang yon. Yung kasama mo sila anytime. Yun yung true tribe. Sa hirap at ginhawa. Ganun. Taray, ginawa lahat ng kaibigan. Huli. Hindi, ayan. So, yun lang. May 2 cents rin po ako dun sa kanina. Okay, sige. May 4 cents na to 4 cents na, pati. Dami na nito. Yung po, kasi parang negative yung leaning ng mga sentences dun sa kanina, di ba? Pero kung isi-shed naman natin siya sa in a brighter way, parang ang term is yung mina-mindset nyo yung sarili nyo, yung process. Kaya mo inaayos yung image mo, kaya parang mina-mindset nyo yung bawat isa or mina-mindset mo yung mga people around you. So you do those things. Kung titingnan po natin ulit yung slide, makikita nyo po yun, kung ganun nyo siya titingnan. Yun po yung nakita ko. Kasi parang ang negative niya talaga. Na parang, what happened, Bella? Ganun. Yan ang po nangyari doon. Uy, Edge, ang dami mong Walang kaboses ni Edge. Isa pa nga, Edge. Isa pa. Sa mga Kaboses ni Edge. Hindi ko alam mga ganyan. Kaboses ni Edge. Dahil dyan, Edge, ikaw yung gagawa ng what happened, Bella, natin na Pam. Akala mo din. Na-starstruck na sa'yo si Jana, magpapa-autograph na yan. Okay. Uy, wala pa kompletuhin mo nga yung script mamaya sa Discord, ha? Basahin mo Sa mamaya. live. Next week!